So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ito yung kagandahan. Dahil itong si Chis Escudero, akala natin tatahimik lang, abay pinutakte, kumilos din, gumalaw, patungkol nga po sa ginagawang katarantaduhan ni Amy Marcos. So, ngayon, ito yung balita. Tablado, naisahan, nakaisa, itong si SP. Dito nga po sa ginawa ni Amy Marcos. Alam nyo, wala namang problema kung magpa-cite and contempt ka as long as yung mga miyembro ng komite na yon ay uma-agree. Kaso kung hindi uma-agree lahat, di ba, katulad sa ginawa ni Paduano, di ba, ipa-cite and contempt natin si ano, meron bang magmo-motion na ayaw? Pag lahat uma-agree, okay, cite and contempt. Di ba, kaso mga minamahal, ang ginagawa ni Amy Marcos, para lamang sa pansariling kapakanan. Gusto niya magpa-cite and contempt siya na siya lang yung magdidesisyon? Ano ka? Diba? Hindi di porket presidente yung kapatid mo, maghari-harian ka sa sarili mong komite. Alalahanin mo din na meron kang mga miyembro dyan. Ito nga yung sabi ni Chis Escudero, mga minamahal. Okay. Chis to Amy, Senate, not a tool for self-promotion. Talaga nga namang sampal kaliwat kanan to kay Babalina. Nasampal na nga ni Hanilet doon sa salitang ek-ek mo lang, nadagdagan pa dito kay SP, kay Senate President Chis Escudero. So yung background nito, mga minamahal, gustong diinin, idikdik ba ni Amy Marcos itong mga nasa ahensya ng gobyerno. Kasi diba, if you will remember, si Lacanilaw po, mga minamahal, yung kasama ni Digong sa Hong Kong, papunta ng The Hague, the Netherlands. So sa madaling sabi, gustong alamin ni Amy Marcos, ano ba yung nangyari? Paano yung nangyari? Gustong busisiin ni Amy Marcos lahat-lahat. Kung ako naman yung tatanungin, pati dito sa mga ahensya ng gobyerno, malalabag po, mga minamahal, yung kanilang executive privilege. Even the president, abay gusto niya na din hamakin yung kanyang kapatid. Sa totoo lang, nakakalungkot, mga minamahal, itong ginagawa niya ni Amy Marcos. Dito nga po sa ahensya ng gobyerno, wala naman sa kanyang naitulong itong si Digong, di ba? Tapos kung makapagdikdik sa ahensya ng gobyerno, ang ending kasi nito, mga minamahal, gusto niya atang malaglag yung kanyang kapatid. Kasi wag na tayong maglokohan dito. Yung ginawa ni General Torre, utos lang din yan sa kanya. Ganito General Torre, di ba siya yung CIDG? Sino ba yung chief ng CIDG? Tapos sino yung secretary ng CIDG? Parang ganun yung nangyari, inutos. Kumbaga presidente, secretary, sa chief, tapos kay General Torre. Yan naman talaga yun, mga minamahal. Ngayon, ang punto ni Amy Marcos sa kanyang Senate hearing, paano daw nangyari, gusto niyang busisiin, lahat-lahat, mga minamahal. Ang ending nun, gusto mo lang malaglag, ilaglag yung kapatid mo na si PBBM. Di ba, wag na tayong maglokohan dito. Diba, mga minamahal, ang ending talaga dyan, utos yan, may basbas yan ng presidente. Diba? Anyway, mga minamahal, ito. Basahin natin to, mga minamahal, Sabi dito, Senate President Francis Chis Escudero on Friday issued a scorching remark against Senator Amy, saying she should, referring from using the Senate as platform for her own personal political objectives. Talaga nga namang sapul malala, mga minamahal, wag mo nang gamitin yung Senado para sa sa sariling interest mo, pansariling kapakanan mo. Kasi si Lacanilaw, mga minamahal, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, yung kinatawan ng Interpol. Yung gustong mangyari ni Amy, ma-cite and contempt. Itong si Lacanilaw, abay hindi po pinirmahan ni Chis Escudero, hindi siya pumayag, mga minamahal, even though yung subpoena, hindi siya pumayag. Kasi parang ganito magbabanggaan yung yung trabaho ng Senate at ng executive branch. Ganon yung mangyayari kapag pinasite and contempt niya itong si Anyo, si Marbil, si General Torre. Magbabanggaan, mga minamahal, yung trabaho ng executive branch at ng Senate. Kaya nga itong si Chis Escudero pumagit na during that time. Sige, wag mong isabpina yan, papatin din natin yung mga taong gusto mong ipatawag. Ngayon itong si General Torre, hindi naman natatakot. Alam naman natin yan kasi
Inipit at ginipit na din yan noon eh. Doon sa Davao. If you will remember, yung paghuli kay Kibuloy, di ba? Matagal na matapang talaga itong si General Torre. Hindi naman umatras. Umatend naman sila, mga minamahal. Now, yung punto kasi dito ni Babalina, gusto niya lang talagang yurakin yung imahe ng presidente. Gustong magpapansin. Kahit anong gawin mong pagpapapansin, Senator Amy, hindi ka talaga magugustuhan ng mga DDS. Ayaw talaga nila sa'yo. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo. Nakakahiya ka na lang. Tingnan mo si Hanelet. Diba? Ano sabi sa'yo? Paek-ek mo na lang yan. Hindi mo ba nakikita yung nangyari? Diba? Tinatanong ka ni Hanelet, Diba, pangungupal na lang kung hindi mo pa nagigets yung punto nila. Kung gusto mong makapasok sa Magic 12, manindigan ka na lang sana, huwag kang namamangka sa dalawang ilog. Diyos mio, mga minamahal. Sabi dito, this as Escudero maintained that special envoy on transnational crimes Ambassador Marcos Lacanilao was not given due process. Totoo, mga minamahal. Kung isa-cite and contempt, itong si Lacanilao, nasan yung due process doon? Ikaw lang naman yung may gusto. Si Amy lang naman yung may gusto. And the rest, mga minamahal, wala. Diba? After he was cited in contempt for supposedly lying during a probe on the arrest of former President Rodrigo Duterte, Marcos on Thursday slammed Escudero for ordering Lacanilao's release. Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order just like he refused to sign the subpoenas this time. He went even further. He ordered Lacanilao release in spite of the ambassador blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. However, Escudero replied by saying the approval of the Senate President is not automatic nor ministerial simply because she desires it. So may paniwanag din dyan, mga minamahal, itong si Chis Escudero. Kasi 'di ba, hinarang niya, binlock niya yung pag-cite and contempt ni Amy Marcos. Ngayon, nag-issue naman ng show cause order itong si SP kay Lacanilao na ipaliwanag mo na kung bakit hindi ka dapat ma-cite and contempt within 5 days para sa kaalaman ng lahat, para maging fair. Hinihingan niya ng show cause order itong si Lacanilao. Pag hindi nakapagbigay ng show cause order within 5 days, doon na siya magdedesisyon kung isa-cite and contempt ba si Lacanilao or hindi. Ito, mga minamahal, panoodin natin. Hindi natuloy ang pag-detain sa Senado kay Ambassador Marcos Lacanilao na kinatawan ng Interpol sa Pilipinas matapos siyang ipakontempt sa Senate hearing kahapon. Ayon kay Senadora Amy Marcos, hindi pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order para kay Lacanilao kaugnay sa pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng hayagan at paulit-ulit daw na pagsisinungaling ni Lacanilao, iniutos pa ni Escudero na palayain siya. Kung ganitong binabaliwala ang otoridad ng Senado, para saan pa ang pag-iimbestiga? Tugon naman ni Escudero, hindi niya tinanggihang pirmahan ang arrest order. Bago pa raw niya kasi makita ang arrest order, naglabas na ng pahayag si Marcos at ipinagyabang ang pirmadong kopya nito. Yan ay kahit hindi pa niya nababasa o natatanggap ang kopya nito. Tila raw binabaliwala o pinalimutan ni Marcos na kailangang aprobado ng Senate President ang anumang pagpapa-aresto o pag-detain ng Senado sa isang resource person na cited in contempt. Wala raw requisite approval at hindi dumaan sa due process ang detention ni Lacanilao, kaya niya pinalaya ang opisyal matapos ang ilang oras. Nag-issue naman si Escudero ng show cause order kay Lacanilao para magpaliwanag sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. Doon daw siya magdedesisyon kung pipirmahan o hindi ang arrest order. Wala pang pahayag si Senadora Marcos kaugnay sa sinabi ni Escudero. Rinig ninyo, mga minamahal? Diba? Nagyabang kasi itong si Amy. Papasite and contempt po si ganito, ganyan. Diba? Akala mo, hawak niya yung batas no? Diba? Although may mga times na, diba, na hindi natin gusto. Itong si Chis Escudero. Diba? Lalo pat doon sa issue ng impeachment. Diba? Dito kay kay Sara Duterte. Pero there are times then, mga minamahal, na just like this, diba? Just like what happened yesterday, na I think itong si Chis Escudero is, binabalanse niya
yung tama sa hindi. Kaya I think deserve ni Amy Marcos na mapahiya, mabigyan ng spotlight na ito, yan kasi papansin ka, yan kasi naggugulo ka. 'Di ba? O, binanatan niya. Pero yung banat naman na ginawa, mga minamahal, ni Senate President is within the law naman. Kasi 'di ba? Hindi tama yung magpapasight and contempt ka na walang approval tapos malalaman namin na nagyayabang ka pa. Hindi tama 'yun. So anyway, mga minamahal, 'yun po. 'Di ba? Grabe good decision, sabi ng mga comment dito. Good decision you've made, Senator Escudero, using the floor to make them good people. No, mali. Mali yung comment dito. Sabi dito, sa Congress parang bumili lang toyo. Contempt agad mga ano. 'Di ba? Si Amy mahilig magpa-contempt. Pahiya si Mangga, mag-swimming ka na lang, total mainit ngayon. Di ka mananalo sa mga pinanggagawa mo. Loyalista, ayaw na sa isang tulad mo. 'Di ba? Alright, mga minamahal. At saka si Amy Marcos, isa din yan sa bumoto para maging SP itong si Quezon, si Chis Escudero. Tapos ngayon magrereklamo ka, kagaguhan. 'Di ba? Anyway, mga minamahal. 'Yun po. So pahingi lang po ako ng comments niyo, likes and share. And also don't forget to click the subscribe and hit the notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.